Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Yanis, if we could make enough noise, we could compel COA to do a motu proprio special audit on Davao City's Peace and Order confidential funds from 2010 to 2022. Tignan po ninyo, no? Ganito po kagrabe tong mga politiko na to. Alam naman po nila na wala naman po silbihan dahil tapos na po si BP Sara. At bawat pong pondo, dumadaan naman po talaga yan sa COA. No? Huwag po kayong magpapaniwala na may mga pondo na hindi po alam ng COA. Sabihin po natin, ha? Ayan po lahat po itong nagaganap. Yung mga panawagan nila na muling anong tawag dyan? Muling busisiin ng COA. Nakita niyo po yung sinasabi ng COA dun sa hearing? Kulang po kami sa tao. Kaya po hanggang ngayon, hindi pa po nila matapos-tapos yung COA report ng 2022. Matatapos na po yung 2023. Ang gusto nitong mga politiko, no, mag-request sa COA, balikan yung mga nagdaang panahon, natapos na nilang i-audit. Totoo po. Tapos na po yung mga, hindi po pwedeng maging, natapos na po ang termino ni Vice President Sara Duterte. Ang pinalalabas po nila ngayon, ang gusto niyo po bang palabasin, magtapatan na tayo. Pinagbibintangan niyo po ba yung COA na hindi po nila binusisi? Wala pong kasabwat po ang COA? Yan ba gusto niyo palabasin? Ano yung pinalalabas nyo ngayon? Kayong mga politiko na nagsasabi na imbestigahan ng COA, yung mayor pa. Ibig sabihin, pinalusot. Pinagbibintangan nyo ba yung COA na pinalusot nila yung pondo ni, hindi nila inaudit yung pondo ni BP Sara nung siya ay mayor pa ng Davao? Kasi, antindi naman pala ng COA. Ganyan pala. Puta kami. Nung ako po ay head ng isang maliit na institusyon, hindi ka po makalasot sa COA. Lahat na resibo, lahat ng... Tapos yung mayor ng Davao, ang bintang nyo ba, pinalusot ng COA yan, hindi inaudit? Nahihiwagaan na po ako sa mga panawagan nyo. Yung COA po, nagtatrabaho po yan. Ang COA po ay separate. Hindi po siya under ng kahit sino. Siya po ay mayroon pong independence. Hindi po siya utusan ni numan. Hindi po siya pwedeng utusan ng Pangulo ng Pilipinas. Parang COMELEC po yan. No? Parang Commission on Human Rights. May sarili po sila. Kasi pag under po yan ng presidente, yari po yan, utusan lang. Wag mo i-audit yan, wag mo i-audit yan. Hindi po. Independent po ang COA. Lahat po ng confidential fund, nagpasa po yan sa COA. Ulitin ko lang po paulit-ulit na tayo rito. Alam nyo na to, no? 4 po ang pinagpapasahan ng confidential fund. Hindi ko po alam yun sa mga mayor. Kung kasama pa rin yung presidente. No? Pero sa taas po, lagi pong kasama yung COA sa 4 na yun. Huwag nyo pong palabasin na hindi sila na-audit. Kasi masama pong implikasyon yan eh. Para lang pasamain ninyo si BP Sara, pinasasama rin ninyo yung COA. Ano ibig nyo sabihin? Direktahin nyo na. Pinagbibintangan nyo ba yung COA na kasabwat ng Davao City Mayor? Pinalusot nila? Yan yung problema pag wala po. Alam nyo yun? Ito po ang pinaka-worst talaga.
pinaka-worst na oposisyon, ito pong pinamumunuan ni Leni Robredo. Wala na pong akusasyon, wala na po lahat. Miski yung mga pumapasok dito, ano ba yung tanong nyo? Ano ba yung hindi kayo na, ano yung hindi nyo nauunawaan? Sa totoo lang po, ano ba ang binibintang ninyo? O, yan po, nagsalita na po si Senator Bato. Alam nyo, no? Ito yung sinasabi natin eh. Makikita nyo yung tunay na supporter. Pag binabakbakan yung sinusuportahan niya at sumusuporta, yun ang tunay na supporter. Hindi yung maalwan ng mga buhay tsaka kasusuporta. Nagtataka ako bakit si Bato na lang po nagsasalita para kay Vice President Sara Duterte ngayon. Nasaan na yung sangkatutak na supporter ni Sara Duterte? Ito po ang sabi ni Bato, Senator Bato. Kung meron tayong ebidensya na binulsa, then kasuhan natin. Ako mismo, kahit close na close ko yan si Vice President Inday Sara, parang kapatid ko yan. Pero kung nakita ninyo na may ebidensya kayo na binuksan niya, kasuhan natin. Kasuhan natin, ganun lang kasimple. My God, that is the second highest official of the land. Tapos ayaw natin pagkatiwalaan. Tama po yun. No? Pinagkatiwalaan po yan ng 32 million. Buti, ang masakit po talaga sa akin, okay lang po kung may sasagutin eh. Tignan nyo po kung gaano ka-imposible yung sinasabi nila. Sagutin mo yan, Sara. Yung confidential fund. Matagal na po nasagot. Ano po bang tinatanong nyo tungkol pa sa confidential? Parang ewan lang kasi yung mga nagtatanong mga kaibigan sa tao lang. Ewan ko ba sa mga taong to? Sang ginamit? Ginagamit, gagamitin, ginamit ito para hindi makapag-recruit yung mga rebelde sa mga estudyante. Para tiktikan yung mga nagbebenta ng droga. Para tiktikan yung mga matatanda sa eskwelahan, sa DepEd to matatanda sa eskwelahan na nag-grooming. Hindi ko po yan inimbento, narinig ko po yan sa hearing. Diyan po ginamit. Meron po bang resibo? Meron. Nasaan? Nasa COA. Nasa House Speaker. Nasa Presidente ng Pilipinas. Nasa Senate President. Bakit doon lang binigay? Bakit hindi binigyan yung mga dyaryo? Kasi po, yung COA po ang nagsabi na ito lang ang pagbibigyan dahil confidential fund nga. Ngayon, ang ibig nyo bang sabihin, kakutsaba ni Sara Duterte yung 4 na yon kasama yung COA? Kasi wala pong nire-report yung 4 na yon nakatiwalian. Paulit-ulit tayo eh. Saan daw ginamit yung Office of the Vice President Confidential Fund? Ginamit, gagamitin, ginagamit para iugnay si Franz Castro, si Manuel, at saka si Brosas sa mga rebelde. Ano pa po bang sagot ang gusto ninyong malaman? Direkta na po sinasabi naman. Naalala ko po lahat ng katanungan. Saan ginagamit, bakit nililihim? Hindi po nilihim. Ulitin ko po. Sa DepEd, saan gagamitin? Para hindi makapag-recruit yung mga rebelde ng mga estudyante sa high school. Gusto niyo po ba anak niyo nire-recruit? O kailangan po ng confidential fund. Kaya po na-recruit dati yung mga DepEd walang confidential fund. Hindi po nila naisip na dapat pala may lumalaban. Hindi lang kami turo ng turo. Malaking problema din pala yung mga rebelde. Saan pa ginagamit? Ulitin-uli natin. Ginagamit po yan para yung mga manyak na teacher, manyak na security guard, manyak na mga... Di ko sinasabing manyak ang mga teacher Meron pong mga manyak para po hindi po ginugrooming yung mga estudyante nyo.
para po maiwasan na yung estudyante ay makikipagrelasyon sa mga teacher, security guard, Johnny Baby. O ano pa po? Walang katapusan eh. Ngayon, pati COA, pinagbibintangan na ninyo na hindi sila nag-audit. Hindi nila in-audit yung mayor ng Trillanes. Talaga? Hindi ako naniniwala. Sabi po ni Trillanes. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.